Panibagong rollback sa presyo ng langis posibleng ipatupad sa susunod na linggo. MRT3 may handog na libreng sakay sa mga kababaihan bukas bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Women's Month. Pagpapataw ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy sisimulan na sa March 10 sa mga pamilihan sa Metro Manila ayon sa Department of Agriculture. Sinalakay na Pogo Hub sa Makati City, hinihinalang pinanggagalingan umano ng malalaking pogo ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Chinese national na dating pogo employee sa Porac, Pampanga, sumuko. At 5 lugar sa bansa makararanas ng danger level ng heat index ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 7, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Good news para sa mga motorista. Muling mababawasan ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nakatakdang bumaba ng 90 sentimos hanggang sa 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng diesel. Habang maaari namang umabot ng hanggang 1 peso and 70 centavos ang mababawa sa kada litro ng gasolina at kerosene. Ang paggalaw sa presyo ng langis ay dahil sa pagtaas ng stockpile ng commercial crude ng Estados Unidos at pagdadagdag ng oil output ng mga bansang kasama sa OPEC. Iniulat ngayon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC na tumaas ng 34% ang bilang ng mga pasaherong sumasakay sa EDSA busway sa unang 2 buwan pa lamang ng 2025. Ayon sa SAIC, katumbas ito ng mahigit sa 2 milyong mga pasahero kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. JP, ano yung nakitang dahilan ng SAIC kung bakit mas dumami yung tumatangkilik ng EDSA busway? Ayon nga sa ahensya, mas nabawasan kasi yung mga violators o mas mahigpit nilang naipatupad yung patakaran sa EDSA busway. Dahil nga nila dun sa pagtutulungan ng mga law enforcement agency, nabawasan yung mga violators sa EDSA busway. Kaya yung mga bus ay mas mabilis na nakakapaghatid ng mas maraming mga pasahero sa EDSA carousel. Iniulat nga ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC na umakyat ng 34% ang bilang ng mga pasahero sa EDSA busway. Ito'y sa unang 2 buwan pa lang ng 2025. Batay sa datos ng SAIC, ngayong January 2025, merong nasa higit 5 million na mga pasahero ang sumakay sa EDSA carousel, habang halos 5 million naman noong February. Sa kabuuan, umabot ng nasa higit 10 million ang lahat ng mga pasahero sa unang 2 buwan pa lang ng taon. Mas mataas ito kung ikukumpara sa halos 4 na milyon noong January 2024 at halos 4 na milyon rin noong February 2024 na aabot lang ng halos 8 milyong mga pasahero. Ayon pa sa SAIC, umaabot na lang sa 45 minutes hanggang 1 oras ang biyahe mula Monumento Station sa Caloocan City hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Merong nasa higit 300 mga bus ang bumibiyahe ngayon sa EDSA busway.
Samantala, iniulat naman ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon, 90% ng mga timer sa busway ay gumagana na. Dapat anya ay 45 seconds lang ang laybay o paghihintay ng mga bus upang hindi maantala ang ibang mga bus na nasa pila. Aga, nananawagan nga ngayon si Secretary Dizon ng DOTR doon sa mga driver ng mga bus na dumadaan sa EDSA Carousel na sundin nila yung 45-second rule sa paghihintay ng mga pasahero para hindi maantala yung usad ng mga bus sa EDSA Carousel. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Bilang pakikibahagi sa selebrasyon ng Women's Month, may handog na libreng sakay ang MRT-3 para sa lahat ng mga kababaihang commuters bukas, araw ng Sabado, March 8. Ipatutupad ang libreng sakay sa MRT ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Gayon din ang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Nauna na ring nag-anunsyo ng libreng sakay sa mga kababaihan ang LRT Line 2. Samantala, may handog din na free rides ang Philippine Coast Guard para sa mga kababaihang commuter sa PITX sa lahat ng araw ng Martes ngayong Marso. Ito ay pwedeng ma-avail sa Gate 10 ng PITX para sa mga pupunta ng Mall of Asia, diretsyo ng Cubao Terminal at vice versa. Naisapinal na ang presyo na ipatutupad bilang maximum suggested retail price sa baboy upang mapababa ang presyo nito sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagkaroon na ng desisyon at pagkakasundo sa hog industry sa magiging presyo nito sa pamilihan. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Bunsod ng nakitang magandang epekto ng maximum suggested retail price na ipinatupad sa imported na bigas, nagkaroon na rin ng pagkakasundo sa hog industry kung saan formal nang ipatutupad ang MSRP sa karne ng baboy. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa Lunes, March 10 ay aasahan na ang implementasyon sa magiging hangganan ng bentahan sa karne ng baboy. Karoon ng pagpupulong ang iba-ibang stakeholders ng hog industry at ayon na rin sa napagkasunduan, unanimous decision ng mga players ng hog industry ay magkakaroon na ng maximum suggested retail price para sa karning baboy. Mula sa presyo na 400 to 450 pesos kada kilo ay ibababa ito sa 350 pesos per kilo sa pige at kasim, habang 380 pesos per kilo naman sa liempo. Magkakaroon din ng maximum suggested selling price sa sabit ulo upang masiguro na maipatutupad ang 350 to 380 per kilo na bentahan sa retail side. Ito ay para lamang muna sa National Capital Region or NCR at para lamang sa mga wet markets. Magkakaroon tayo ng pag-aaral doon sa supermarkets dahil may ibang cost structure yon. Ayon kay ASEC de Mesa, ang ipatutupad na MSRP na ito ay sinang-ayuna ng hog industry players. Kaya naman, inaasahan na susunod ang lahat dito. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Department of Agriculture ang pansamantalang pag-aalis sa pagbabawal sa pag-import ng mga ibon at poultry products mula France matapos maayos ang mga kaso ng bird flu sa naturang bansa. Ayon sa DA, matagumpay na nakontrol ang avian influenza sa France at wala nang naitalang bagong kaso mula February 4 batay sa ulat ng French Veterinary Authorities. Bagamat tinanggal na ang ban sa France, patuloy pa rin ang mahigpit na monitoring ng DA sa mga bansang may bird flu outbreaks tulad ng ilang estado sa US at rehiyon sa New Zealand. Nag-abiso ang Energy Regulatory Commission o ERC sa publiko na asahan na tataas ang singil sa kuryente ngayong nagsisimula ng maramdaman ang mainit na temperatura. Mula sa 2 pesos and 71 centavos per kilowatt hour noong Pebrero,
Biglang tumaas ang presyo sa spot market sa 12 pesos and 15 centavos per kilowatt hour noong March 3. Dahil dito, sinabi ni ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta na hindi dapat umasa ang mga consumer ng mas mababang singil sa kanilang April billing. Plano ng Meralco na mag-refund ng 19 na bilyong piso mula sa sobrang singil noong 2022 hanggang 2024 na maaring magbawas ng 19 cents per kilowatt hour sa loob ng 3 taon. Gayunman, iginiit ng ilang grupo na dapat itong ibalik ng isang beses sa halip na hulugan. Makararanas ng dangerous level ng heat index ang 5 mga lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa DOST Pag-asa, posibleng umabot ngayon sa 42 degrees Celsius ang init sa katawan na mararamdaman ng mga taga Dagupan City, Pangasinan. Gayon din sa Iba, Zambales, Amblin, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. Muling nagpaalala ang mga eksperto na mag-ingat sa banta ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke kapag matagal ang exposure sa matinding init. Ngayong araw, ilang mga lugar ang nagkansela ng face-to-face classes bunsod ng inaasahang mataas na level ng heat index. Umapila ang mga kongresista ng pangmatagaalang solusyon sa Department of Education upang hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante dahil sa matinding init ng panahon. Ito ay matapos tanungin ang kagawaran sa mga plano nito sa gitna ng tumataas na temperatura ngayong malapit na ang tag-init. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Dismayado ang mga kongresista sa naging tugon ng Department of Education o DepEd kaugnay ng mga hakbang nito upang maipagpatuloy ang klase sa gitna ng tumataas na temperatura habang papalapit na ulit ang dry season sa bansa. Ayon sa DepEd, may contingency plans ang kagawaran tulad ng pagsasagawa ng online classes o kaya ay paggamit ng learning modules. Gayunman, may mga ilang lugar pa rin na problema ang internet connection. We have two options na lang. If we will not conduct face-to-face classes, dalawa na lang ang option natin. It's online and modular. But basically, in some division offices, they don't have the capacity to implement the online class. So we resort to modular. Yes. I've been talking to the different principal of the my district. And the problem that I've been hearing from them, the module that being provided by the DepEds is sometimes the module for first quarter was delivered or is delivered second quarter. And sometimes even third quarter. Kaya naman umapela ang mga kongresista sa DepEd ng pangmatagalang solusyon. Ito ay lalo na taon-taon namang nararanasan sa bansa ang matinding init ng panahon. While short-term na tugon ang online or modular learning kapag may class suspensions, pero then again, as part of our adaptation sa lumalalang init, I can't imagine kung ganito pa rin ba ang ating magiging tugon 5 to 10 years from now. Ibig sabihin ba every March and April ay ganito yung fallback natin. So, kailangan din talaga sa ahensya, meron tayong long-term na plano kasi nga we expect this to be an issue every year na. Hindi naman talaga effective yung modules or hindi siya as effective as face-to-face. Hindi rin as effective yung online. So sana hindi yun yung magiging sagot natin. Dagdag pa ni Congressman Romulo, dapat ikonsidera ng DepEd ang pagbabawas sa bilang ng subjects sa kanilang curriculum at sa halip, tiyakin ang napagtutuunan ng pansin ay ang functional literacy o ang pagtuturo sa mga estudyante ng pagbabasa, pagsusulat at abilidad na makaunawa ng impormasyon. Sa gitna ito ng kakulangan ng nasa 165,000 classrooms sa buong bansa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag sa briefing ng Department of Education sa Kamara ang umano'y
pag-abuso ng ilan sa Senior High School Voucher Program ng Kagawaran. Samantala, mahigit 50 paaralan naman ang tinanggal sa SHS Voucher Program dahil sa hindi maayos na pagpapatupad sa programa. Nagbabalik si Rosalie Coz. Ipinagtataka ni PTA Advocates of the Philippines Laguna Chapter President Irene Rocha ang anya ay hindi deserving na ilan sa mga nakikinabang sa Senior High School o SHS Voucher Program ng Department of Education o DepEd. Inihayag ito sa isinagawang briefing ng DepEd sa House Committee on Basic Education and Culture upang i-update ang Kamara sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y ghost beneficiaries sa programa. Ina-abuse nila yung ganitong program kasi makikinabang sila. Pero totoo naman po yun na nakikinabang sila dahil ganun lang kabilis kapag nag-submit sila sa DepEd, babayaran sila. Tumutukoy ang SHS Voucher Program sa tulong na ipinagkakaloob ng DepEd sa mga piling senior high school student upang makapag-aral sa mga pribadong paaralan dahil sa kakulangan ng mga pasilidad at silid-aralan sa mga pampublikong paaralan. Nagkakahalaga ang voucher ng 14 to 22,000 pesos. Ngunit kamakailan ay napaulat ang pagkakaroon umano ng ghost beneficiaries sa programa. Ayon sa DepEd, mahigit na sa 50 paaralan ang napaalis sa programa dahil sa red flags o hindi maayos na sistema ng pagpapatupad nito. We had 22 schools for school year 2021 to 2022, that's 22, in February 2023. And we terminated another 32 schools for school year 2022 to 2023. Yan po yung parang sakop ng findings natin. And then for 2023-2024, we already have one terminated. Bukod dito, sa school year 2023 to 2024, nasa 200 milyong pisong halaga rin ng pondo para sa voucher program ang hindi inirelease ng Kagawaran dahil sa discrepancy. Yun po, nationwide, yun po yung ating na hold kasi may discrepancy. So, we cannot say talaga for sure na ito po talaga ay ghost students lahat. Yung pinakaunang red flag na nakikita nila, kunyari private school ka year 1, ito yung in-apply mo na number of beneficiaries. Tapos bilang on the succeeding year, bigla lang significant yung increase ng students mo. So yun, naging red flags sa kanila, hindi nila binayaran kaagad yung billing at doon sila nag-checking. Hanggang ngayon, nagsasagawa pa rin ang investigasyon ng DepEd sa 12 paaralan kaugnay ng pagpapatupad ng SHS Voucher Program. Wala pa rin itong maibigay na detalye sa kabuang bilang ng sinasabing ghost beneficiaries at kung saang-saang lugar nakahimpil ang mga paaralang ito. Pinaiigting na ng DepEd ang monitoring sa mga paaralang kabilang sa SHS Voucher Program at pinahigpit na rin nila ang requirements sa mga mapasa sa ilalim sa programa. Gaya ng pagtitiyak sa kalidad ng edukasyong mayroon sa mga paaralan, gayon din ang mas maigpit na validation sa billing statements sa participating schools. Samantala, may plano na rin ang DepEd na magsampa ng kaukulang kasong kriminal laban sa mga sinasabing sangkot sa irregularidad sa pagpapatupad ng SHS Voucher Program. Balak naman ng House Committee on Basic Education and Culture na sundan pa ang pagdinig kaugnay ng issue upang matiyak na natututukan nga ang mga problema kaugnay ng programa. Binibigyan rin natin sila ng pagkakataon na unang-una, sabi nga nila, they are reviewing the department orders. Sana mabago yung department orders. Sa next hearing, ma-update tayo. Pangalawa, ma-update na rin tayo yung under investigation. Para sa taong 2025, mahigit 27 billion pesos ang halagang inilaan ng pamahalaan para sa Senior High School Voucher Program. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang hakbang ng Department of Education upang mapagaan ang trabaho ng mga guro sa buong bansa. Kasabay nito, planong kumuha ng kagawaran ng mga administrative support staff upang tumulong sa mga gawaing administratibo at mas bigyang diin ang pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Narito ang ulat ni Jed Neresina.
Higit 7,000 administrative support staff sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa ang ipagpapatuloy ng Department of Education na i-renew at i-hire. Bahagi ito ng patuloy na pagsusumikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alagaan ang kapakanan ng mga guro. Ayon sa DepEd, ang mga bagong tauhan ay tututok sa clerical at administrative tasks upang matanggal ang non-teaching duties ng mga guro. Paliwanag ni Education Secretary Sani Angara, ang mga guro ay dapat nakatutok sa pagtuturo at hindi sa mga gawaing papel. Kaya't sa tulong ng mga bagong tauhan, inaasahang mababawasan ang mga non-teaching tasks ng mga guro para mas magkaroon sila ng oras sa kanilang mga estudyante at sapat na oras para sa paghahanda ng mga aralin. Nakasaad sa panuntunan ng DepEd na ang sweldo ng mga administrative support staff ay ibabatay sa umiiral na minimum wage sa kanilang rehiyon kasama ang karagdagang 12.5% premium o karagdagang benepisyo na ibibigay ng paunti-unti. Para sa mga gustong mag-apply, kailangang nagtapos ng senior high school at may kaalaman sa paggamit ng Microsoft Office at iba pang gamit sa opisina. Ang mga bagong aplikante ay dadaan sa proseso ng pagpili kabilang ang pagsusuri ng kanilang mga credentials at interview. Hindi rin kailangan na may dating trabaho o training. Samantala ang mga kasalukuyang administrative support staff ay maaaring ma-renew kung pasado sila sa performance evaluation ng kanilang school's division office. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ngayon ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang publiko laban sa anilay pekeng job recruitment na kumakalat ngayon sa social media. Ayon sa ahensya, ginagamit umano ng mga ito ang hindi lehitimong account ng NGCP na nag-aalok ng pekeng trabaho. Paalala ng NGCP, hindi humihingi o naniningil ng anumang bayad sa mga gustong mag-apply ng trabaho sa kumpanya. Para sa mga nais na mag-apply, bisitahin lamang ang official Facebook page ng NGCP Careers o magpadala ng email sa talentsourcing@ngcp.ph. Sisimula na ng PhilHealth ang proseso sa pagbabayad nito ng utang sa unpaid claims sa mga ospital. Umaasa naman ang Private Hospital Association of the Philippines na mababayaran na ng buo ng PhilHealth ang unpaid claims na matagal nang naantala. Narito ang report ni Mia Alonzo. Inumpisahan na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang proseso ng pagbabayad sa ilang unpaid claims ng mga ospital. Sa ngayon, 8.8 billion pesos ang malinaw na ipoproseso ng PhilHealth bunsod ng late filing claims beyond 60 days ng mga ospital. Ang matitira, ayon sa bagong presidente ng PhilHealth, ay ire-review pa muna nila bago simula ng proseso. Nagsagawa na rin ng assessment ang ahensya at sa loob ng 15 araw ay ipoproseso na ito upang unti-unting mabawasan ang mga claims na dapat na maibalik. Kaugnay nito, binigyan ng PhilHealth ng 6 na buwan ng mga kaukulang health facility na ipasa ang mga requirements para agad maaksyonan ang pagbabayad. Kailangan lang po nilang sulatan kami ng mga cases pero kami na po yung magpoproseso agaran. Umaasa naman si Private Hospital Association of the Philippines, Dr. Jose Rene de Grano, na sana sa pagkakataon na ito ay maging maayos ang proseso at maibalik na ang mga claims ng ospital. Oo naman, kasi at least ngayon medyo sa tingin namin mas open sila ngayon dahil una-una nga si acting PCEO Mercado ay dating may-ari ng ospital at naiintindihan niya kung ano ang mga naging problema ng ating mga hospitals before. So sa tingin namin baka mas madali ang aming pakikipag-ugnayan sa kanila. Samantala, siniguro naman ng PhilHealth na hindi naman maaapektuhan ng mga planong serbisyo maging ang mga existing na programa nito habang inaayos ang kanilang problema. May sakit po ang PhilHealth at yan po ay aming tinutugunan at pagtugon po namin yung lunas po
sana po ay pangmatagalan ng lunas. So yung pong sa paglulunas natin, meron din po kaming kinuhang mga eksperto na nag-a-advise po sa akin. Ang tawag ko po doon ay technical advisory group, kung saan po may mga ekspertong galing po dito sa atin, dito sa Pilipinas, na on health economics, on IT, on finance, on data analytics, on doctor and hospital management, on law, on health laws, na maggagabay po sa buong PhilHealth team kung paano nga po gagawin itong mga pinaplano namin. Nagbitiw naman ng kasiguruduhan si Dr. Mercado na mayroon namang iba pang paraan ng PhilHealth para maipagpatuloy ang kanilang serbisyo kahit limitado ang pondo, gaya ng pag-downscale ng kanilang mga expenses o unnecessary expenses. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikakasal na sana ngayong buwan ang isa sa 2 piloto ng FA-50 aircraft ng Philippine Air Force na nag-crash sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Naibaba na rin ang mga labi ng 2 piloto mula sa bundok at nakatakdang ilipad sa Villamor Air Base para mabigyan ng military honors. Narito ang report ni Ryan Lacanale. Masakit man para sa pamilya ng mga pilotong nasawi sa bumagsak na FA-50 aircraft sa Bukidnon. Kailangan nilang tanggapin na bahagi ito ng tungkulin sa bayan ng kanilang kaanak. Isa sa mga piloto ng bumagsak na fighter jet, si First Lieutenant April Jan A.J. Dadulia. Pangalawa si A.J. sa 3 magkakapatid. Mag-6 na taon na rin sana ito sa serbisyo at ikakasal na sa susunod na linggo. Ayon sa kanyang panganay na kapatid na si Jovenel, Sabado nang huli niyang makachat si AJ. Last ko siyang nakausap, hindi kasi kami nagtatawagan, sa chat lang. I think that was Saturday. Nagtatanong siya kung bibilhan ba namin ng wheelchair yung papa namin para mabilis yung pag-transport sa susunod na linggo para sa kanyang kasal. Isinalarawan niya ang kanyang kapatid bilang isang tahimik, masayahin at positibo ang pananaw sa buhay, kaya laking panghihinayang nila sa maagang pagpanaw ng kanyang kapatid. Pampalubag na lamang nila sa kalooban ang ginawang sakripisyo ni AJ para sa tungkulin upang kahit papaano ay maibsan ang sakit na kanilang nararamdaman. Siyempre sa mga kaibigan, mga kamag-anak po namin, patuloy lang po natin yung buhay kasi alam naman natin na ganito talaga yung pwedeng mangyari kapag kayong ating kapamilya ay nasa serbisyo. Total, tinitingnan na lang po si AJ ay nakapag-uwis ng kanyang buhay para sa bayan. Sa ganun po ay mas medyo kaunti ang aming pakiramdam. Nagpahatid din ito ng pasasalamat sa lahat ng tumulong sa paghahanap sa kanilang kapatid at sa Philippine Air Force. Unang-una gusto ko lang po talaga magpasalamat sa lahat ng mga tumulong para mahanap yung aking, lalong-lalo na po sa Philippine Air Force, yung mga sundaluhan po. Naghanap kahit na kahit na malamig at gabi na ay hinanap pa rin nila yung aking kapatid. Kasama na rin po ng mga civilian workers. Samantala, ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army, nakuha na sa crash site ang mga labi ng 2 piloto kahapon. Yes, successfully extracted na po siya around midnight. Around 1 a.m. na ilabas na po siya from crash site going to pick-up point in Pangantukan sa munisipyo ng Pangantukan, Bukidnon. Hindi naging madali ang dinaanan ng mga retrieval team dahil may 5 hanggang 6 na oras itong lakarin mula sa crash site. From there, the cadaver were transported through a military vehicle going to Cagayan de Oro City sa Lumbia po, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Hindi kayang pasukin ng mga sasakyan ng crash site dahil puro puno ang lugar. Ayon naman sa Philippine Air Force, dadalhin muna sa forensic laboratory ang mga labi bago ito ilipad papuntang Villamor Air Base sa Pasay City para bigyan ng pagkilala ang mga piloto. Inaasahang bukas ng tanghali o sa Sabado pa maililipad ang mga ito papuntang Villamor Air Base sa kampo ng Air Force.
We are in constant communication with the families right now. The final interment details, wake details are not yet finalized. But what we can confirm is that the Philippine Air Force will be, in coordination with the family, will be bringing in the remains of our aircrew in Villamor Air Base by tomorrow or Saturday morning. Samantala, papunta na rin sa crash site ang mga investigador ng Philippine Air Force para alamin ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Yes, of course, they're going to look at the general area, the aircraft parts that are remaining there, and that's just part of the process. Along with that, they already had initial investigation also regarding the processes, the tactics, techniques, and procedures that are being carried out for the mission. That's something that we have to reassess also. Nasecure na rin ang flight data recorder ng eroplano o ang tinatawag na black box. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng Philippine Army laban sa mga miyembro ng CPP-NPA sa Bukidnon, kung saan magbibigay sana ng air support ang nasawing mga piloto. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na nanggaling sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Makati City ang ibang POGO hub na itinayo sa bansa. Samantala, isang Chinese national na dati umanong empleyado sa POGO sa Porac, Pampanga ang kusang lumapit sa mga otoridad upang sumuko at nais na ring makabalik ng China. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Ipinasara na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP Criminal Investigation and Detection Group at Makati City Local Government Unit ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Makati City na ininspeksyon kahapon. Tinatayang nasa 600 empleyado ang nagtatrabaho sa sinalakay na POGO Hub sa magkakaibang palapag ng gusali sa Makati City. Ngunit dahil tila natunugan ng operasyon, wala silang nadat ng mga empleyado rito. Tanging mga computer, cellphones, re-registered SIM cards, bolts at iba pa ang nakita. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, base sa kanilang nakalap na impormasyon, dito umano nang galing ang ilang malalaking pogo gaya ng itinayo sa Bamban, Tarlac. Ang history kasi nito parang sa investigation namin na ginawa, dito nagsimula yung mga maliliit na pogo And then hanggang sa maglagay na sila ng mga malalaking pogo, yung the likes of yung Pogo Hub ni Mayor Alice Go and the one in Porac. At saka yung mga malalaki nating nakikita. Naging hamon din sa mga otoridad ang nangyaring operasyon dahil sa limitadong access papunta sa mga target na palapag. Natural, nag-iisip din ang mga kalaban So nakita mo naman, this place is very high in the building. Limited ang access dahil ang mga elevator syempre kontrolado at limitado rin ang elevator na magagamit papunta rito. At makita rin natin, hindi natin basta-basta na kung mag-stairs naman tayo, hindi naman siya realistic. Sakaling lumabas ang kautusan mula sa korte ay kukumpiskahin ang mga nakitang computer, cellphone at dokumento upang isailalim sa forensic examination. Samantala, isang Chinese national naman ang kusang lumapit sa mga otoridad kahapon. Ayon kay Yusek Cruz, ang naturang lalaki ay dati na umanong empleyado ng POGO. Ang gusto niya, sumuko na siya at gusto niya ipa-deport na raw siya sa China. Sabi niya, nagtatrabaho daw siya sa Porac Pogo Hub before. And galing siya sa Clark. But as to kung nagtatrabaho siya sa Poguhan dito, sa building na ito, wala siyang sinabi. Isa pa sa aalamin ng PAOK sa naturang Chinese ay kung legal o biktima ba ito ng trafficking at kung bakit nito alam ang operasyon ng POGO sa Porac. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Bureau of Immigration na may mananagot matapos na makatakas ang puganting South Korean national noong March 4 sa Quezon City. Ayon kay Bureau of Immigration, Commissioner Joel Anthony Viado, may mga ulong gugulong at sinigurong maparurusahan ang sinumang maaring may pananagutan sa insidente. Sinasabing nakatakas ang South Korean fugitive na si
na Ikyon, 38 anyos, noong Martes habang ito ay ini-escortan ng immigration personnel para dumalo ng hearing sa Quezon City Prosecutor's Office. Nakatakas ang dayuhan sa kanyang mga escort matapos umanong dumaan sa banyo. Sa ngayon ay ipinag-utos na ng hepe ng Bureau of Immigration ang internal audit sa lahat ng kanilang mga tauhan na naka-assign sa mga high-risk deportation at detention cases, habang patuloy rin ang pagtugis ng mga otoridad sa puganteng Korean. Kinumpirma ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Ivan John Uy bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tinanggap na ng Pangulo ang resignation ni Uy. Halos wala pang isang buwan, si Uy na ang ikatlong kalihim na nag-resign bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una na rito sina Transportation Secretary Jaime Bautista at Secretary Cesar Chavez. Wala pang anunsyo kung sino ang posibleng papalit kay Uy. Ayon sa Malacanang, isang OIC ang pansamantalang itatalaga sa DICT. Nanawagan ang Commission on Elections sa mga kasalukuyang opisyal na tatakbo muli sa halalan na alisin ang kanilang larawan sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan bago magsimula ang campaign period sa March 28. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaring maituring na campaign materials ang mga proyektong may larawan ng kandidato na labag sa batas sa ilalim ng abuse of state resources. Nakahanda ang COMELEC na magpadala ng abiso sa mga kandidatong lalabag sa regulasyon upang matiyak ang patas na halalan. Naglabas ng memorandum ang Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency kung saan binabalaan ito ang mga private security personnel na magsa-sideline bilang goons ng mga politiko para ipanakot sa mga supporter ng kalabang kandidato. Mula sa Kamkrame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano ang hakbang na gagawin ng PNP SOSYA para mapigilan itong mga sinasabing private security personnel na maaaring magamit bilang mga goons na mga kandidato ngayong panahon ng eleksyon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Magsasagawa ng inspeksyon ang PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency sa mga tanggapan ng mga private security. Ito'y upang masigurong sumusunod ang mga ito sa mga alituntunin ngayong election period. Nais ding ma-account ng SOSYA ang mga tauhan ng mga ito at masigurong hindi nakadeploy sa kandidato bilang mga goons ngayong halalan. Sa inilabas na Memorandum Advisory Number 010-2025, nagbabala ang SOSYA sa mga sumasideline bilang security guard ng mga kandidato upang gawing panakot sa supporters ng mga kalabang politiko ngayong election period. Pinaalalahanan din ng SOSYA na mahigpit ang pagbabawal sa pagdadala ng baril ng mga ito ng walang pahintulot ng Commission on Elections. Maaari aniyang mapatawa ng parusa ang sinumang security personnel at maging ang security agency ng mga lalabag dito. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Pinuna ng isang House leader ang ilan pang recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Gaya ng kontrobersyal na Mary Grace Piatos, wala ring tala ang tatlong ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosa Licoz live. Rosalie, kabilang na ba ang mga natuklasang pangalan sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte? Aga, kabilang na sa impeachment complaint na itrinansmit sa Senado ang tatlo pa umanong recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na questionable para sa mga kongresista ang mga pangalan. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, kabilang na ang mga pangalan ito sa impeachment complaint na na-transmit na sa Senado. Bukod sa kontrobersyal na Mary Grace Piatos, may tatlo pang pangalang pinuna ng kongresista. Ito ay ang Pia Piatos Lim, Renan Piatos at Xiaomi Ocho.
Batay sa mga attachment, nakatanggap umano ang mga ito ng pondo mula sa confidential funds ni VP Duterte. Subalit wala umano sa mga ito ang may record ng birth, marriage o death sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon pa sa PSA, sa 1,992 na mga pangalan na iniuugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President, 670 lang ang may likely match sa PSA records. Kune-question naman ni Congressman Ortega ang disbursement ng confidential funds kung totoo bang mga tao yung mga tumanggap ng pondo. Una nang tumanggi si VP Duterte na ipaliwanag ang mga pinaghihinalaan ng mga kongresistang fabricated recipients umano ng confidential funds. Sa July 30 naman, inaasang umpisa ng Senado ang paglilitis kay VP Duterte bilang isang impeachment court. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dapat na umanong simulan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong impeachment case. Ayon sa isa sa mga framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod. Ito kasi ang nakalagay sa saligang batas ng bansa. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, may sinabi ba si Attorney Monsod kung ano ang senaryo na iniisip nila noong binubuo ang 1987 Constitution? Kaya dapat maumpisahan agad ang impeachment trial. Magandang tanghali, Ella. Ang nabanggit kanina ni Attorney Monsod, ang intensyon kasi ng saligang batas kung kaya't mayroong provision ng impeachment ay hindi para alisin yung isang tuwaling opisyal ng gobyerno, kundi ang pangunahin daw intensyon nito ay protektahan yung interes ng taong bayan. At sinabi din niya kanina, Ella, na dapat nang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ito ang sinabi ng isa ni Attorney Monsod, na isa sa mga framers o bumalangkas ng 1987 Constitution at dati ring chairman ng Commission on Elections. Ang salitang forthwith anya na nasa Article 11 ng saligang batas, ang ibig sabihin nito ay kaagad-agad na isinagawa. Hindi rin anya maaaring idahilan ng Senado na walang sesyon dahil ito ang intensyon ng saligang batas sa layong protektahan nga yung kapakanan o interes ng mamamayan. Kahit anong oras anya ay pwedeng manumpa bilang senator judges ang mga mambabatas ng mataas na kapulugan. Dagdag pa ni Monsod, maaaring political ang dahilan ng mga senador na hindi nila pag-convene kaagad. Gusto nitong malaman o ilabas ang mga pangalan ng mga senador na ayaw na mag-convene bilang impeachment court. May pananagutan din anya ang mga ito sa ilalim ng ating saligang batas. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Isinasagawa ngayon sa Camarines Sur ang proyekto ng Office of the President na trabaho sa Bagong Pilipinas 4-Piece Job Fair. Layo nito na makapagbigay ng trabaho sa mga benepisyaryo ng 4-Piece. Mula sa Pili Camarines Sur, makibalita tayo kay Ryan sa Latandol Live. Ryan, marami ba yung nagtungo dyan sa job fair sa Camarines Sur at ano-ano yung mga trabahong iniaalok dyan? Yes, Aga, ngayon nga sa paglilibot natin sa job fair ay meron na tayong nakikita na mga instant na nagkakaroon na ng trabaho at ang iba naman ay tatawagan na lamang ito bukas at sa mga susunod na araw para makumpirma ang kanilang pagkatanggap dito sa mga trabaho na ino-offer dito. Dinagsa ng mga 4-piece beneficiary ang isinasagawang trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair sa Pili, Camarines Sur. Ang proyektong ito ay inilunsad ng Office of the President Ferdinand Marcos Jr. katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Health at Department of Social Welfare and Development upang magbigay ng oportunidad sa mga graduating 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino program upang mabigyan at makahanap ng trabaho.
Inaasahan kasi na darating ang panahon ay matatapos na ang sustento sa kanila ng gobyerno. Gayunman, binibigyan sila ng oportunidad ng pamahalaan para makahanap ng panibagong pagkabuhayan at tutustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nasa 3,000 iba't ibang job vacancy ang iniaalok ng national government sa mga mahihirap na kababayan dito sa Fuerte, Camarines Sur Sports Complex sa bayan ng Pili. Yung kanilang exiting 4Ps beneficiaries or graduating beneficiaries nila ay inaalalayan ng Department of Labor and Employment na makahanap ng trabaho. Kaya nandito tayo, dinala namin ang 23 establishments, more than 23 establishments dito sa Fuerte Sports Complex para sa meeting of the job seekers and the employers. Instead na pupunta pa sila at maghahanap ng trabaho, may gasto pa para paghahanap ng trabaho, dito na po sila at ginaguide po natin sila. Kabilang sa mga employers sa aktibidad ngayong araw ang mga nasa business processing, outsource o BPO sector, trade, transportation and logistics, construction at tourism. Unang-una nagpapasalamat ako dahil nagkaroon sila ng ganitong ma-applyan, mga iba-ibang company dahil hindi na papatungo pa kung pasaan-saan pa. Halos nasa 100% na laking tulong. Samantala, ang job seekers ay pwede ring mag-avail ng sa one-stop shop para sa mga pangunahing serbisyo mula sa pamahalaan kagaya ng Social Security System o SSS, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Home Development Mutual Fund, Bureau of Internal Revenue o BIR, National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Statistics Authority o PSA, at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. May free medical consultation at nagbibigay ng diagnostic service at mga libreng gamot din ang Department of Health at Local Government Unit ng Camarines Sur. Mamaya naman ay magkakaroon ng campaign sortie ang mga senatorial slate ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alyansa para sa bagong Pilipinas na pinangungunahan at inaasahang dadaluhan ng Pangulo. At ngayon nga aga ay nag-aantay tayo sa formal na pag-uumpisa ng press conference na pangungunahan ng senatorial slate ng administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas. Dito ay sasabihin nila at isiwalat nila ang kanilang mga advokasya at ang kanilang mga gustong gawin para dito sa ating mga kababayan sa Bicol Region at dito sa Camarines Sur. Yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Sinira ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera Administrative Region ang mahigit sa 5 milyong pisong halaga ng marijuana mula sa 5 lote sa Barangay Leseng, Takadang, Kibungan, Benguet. Ito ay bunga ng patuloy na marijuana eradication na ginagawa ng PIDEA mula March 3 hanggang March 5 ngayong 2025. Gayunman, walang nahuli ang mga otoridad na mga nagtatanim nito. This is actually the 13th marijuana eradication conducted for the year 2025, and with a total value of 93,722,000 destroyed marijuana plants, and also included in here are the dried leaves of marijuana discovered in those sites. And in particular, the marijuana eradication were conducted in the provinces of Benguet, Kalinga, and Mountain Province. Upang maiwasan ang fish kill, ngayong nagsisimula na ang mainit na panahon, sinimula na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon ang paglalagay ng ultraviolet net sa mga hatchery area o yung mga paitlugan ng mga isda. Mula sa Hagonoy, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, papaano makakatulong yung ultraviolet net na yan para maiwasan yung fish kill dyan sa hatchery area ng isda?
Magandang tanghali, Aga. Malaking tulong nga itong sinasabing UBNet laban sa init sa kontra-fish kill sa mga hatchery area o panganakan ng isda para magtuloy-tuloy ang produksyon ng isda dito sa gitnang Luzon. Bilang panangga sa matinding init ng araw, naglagay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 ng ultraviolet net o UV net sa 4 na hatchery station sa rehiyon. Ito ay matatagpuan sa Marine Water sa Masinloc, Zambales at Dipakulaw, Aurora. Sa freshwater naman sa Cosillao, Zambales at sa brackish water sa Hagunoy, Bulacan. Sa tulong ng UV-net, mapipigilan nilang pumasok ang 100% na init sa mga hatchery. 70% lamang ang Meeting of the job seekers and the employers. Instead na pupunta pa sila at maghahanap ng trabaho, may gasto pa para paghahanap ng trabaho. Dito na po sila at ginaguide po natin sila. Kabilang sa mga employers sa aktibidad ngayong araw ang mga nasa business processing, outsource o BPO sector, trade, transportation and logistics, construction at tourism. Unang-una nagpapasalamat ako dahil nagkaroon sila ng ganitong ma-applyan, mga iba-ibang company dahil hindi na papatungo pa kung saan pa. Halos nasa 100% na laking tulong. Samantala, ang job seekers ay pwede ring mag-avail ng sa one-stop shop para sa mga pangunahing serbisyo mula sa pamahalaan kagaya ng Social Security System o SSS, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Home Development Mutual Fund, Bureau of Internal Revenue o BIR, National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Statistics Authority o PSA, at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. May free medical consultation at nagbibigay ng diagnostic service at mga libreng gamot din ang Department of Health at Local Government Unit ng Camarines Sur. Mamaya naman ay magkakaroon ng campaign sortie ang mga senatorial slate ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alyansa para sa bagong Pilipinas na pinangungunahan at inaasahang dadaluhan ng Pangulo. At ngayon nga, Aga, ay nag-aantay tayo sa formal na pag-uumpisa ng press conference na pangungunahan ng senatorial slate ng administrasyon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dito ay sasabihin nila at isisiwalat nila ang kanilang mga advokasya at ang kanilang mga gustong gawin para dito sa ating mga kababayan sa Bicol Region at dito sa Camarines Sur. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Sinira ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera Administrative Region ang mahigit sa 5 milyong pisong halaga ng marijuana mula sa 5 lote sa Barangay Leseng, Takadang, Kibungan, Benguet. Ito ay bunga ng patuloy na marijuana eradication na ginagawa ng PIDEA mula March 3 hanggang March 5 ngayong 2025. Gayunman, walang nahuli ang mga otoridad na mga nagtatanim nito. This is actually the 13th marijuana eradication conducted for the year 2025, and with a total value of 93,722,000 destroyed marijuana plants, and also included in here are the dried leaves of marijuana discovered in those sites. And in particular, the marijuana eradication were conducted in the provinces of Benguet, Kalinga, and Mountain Province. Naghahanda ang US State Department na isara ang ilang konsulado sa kanlurang Europa at bawasan ang kanilang global workforce bilang bahagi ng pagtitipid na isinusulong ni na US President Donald Trump at Elon Musk. Pinag-aaralan na rin ng State Department na pagsamahin ng ilang expert bureaus sa Washington na may kaugnayan sa karapatang pantao, refugee at human trafficking. Dahil dito, nagpahayag ng pangamba ang mga kritiko na ang pagbawas sa diplomatic presence kasama ang posibleng pagbuwag sa US Agency for International Development o USAID
ay magpapahina sa liderato ng Amerika at magbibigay ng oportunidad sa China at Russia. Ayon sa State Department, layo ng mga hakbang na ito na tiyaking magiging epektibo ang pagtugon ng Estados Unidos sa mga kasalukuyang hamon. Naaresto ang isang 17 anyos na binatilyo sa Australia matapos makapasok sa isang eroplano na may dalang shotgun at bala sa Avalon Airport malapit sa Melbourne. Sinunggaban ng ilang pasahero at crew ang nasabing binatilyo bago makalipad ang eroplanong may lulang 160 pasahero patungong Sydney. 8 kaso ang isinampa laban sa salarin, kabilang ang iligal na pagpasok sa eroplano at pagbibigay ng bomb hoax, habang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang kanyang motibo. Walang nasaktan sa insidente at pinuri ng mga otoridad ang katapangan ng mga pasahero na tumulong sa pag-neutralize sa suspect. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Melbourne Avalon Airport na balik na sa normal na operasyon ang paliparan kasabay ng pagpapaigting ng seguridad sa lugar. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 19 na nagsasabi, "Siyang matatag sa katwiran ay magtatamo ng buhay, at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kanyang sariling ikamamatay." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!